Nananatiling malaki ang problema sa bansa sa iligal na droga. Nakaalarma na dumadami ang mga bilang ng mga offenders at ilan sa mga ito ay mga bata o menor de edad. Kaisa ang kagawaran ng kalusugan sa malawakang kampanya ng pamahalaan na sugpuin ang iligal na droga at panatilihing ligtas ang pamayanan mula sa mga epekto nito. Kaya manatiling nakatutok dahil ang ilang kasagutan tungkol sa iligal na droga, bibigyang kasagutan sa ilang saglit lamang. Ako si Dr. Lyndon Lisu. At ako naman ang inyong athlete nurse, Janice Lagman. Tara na! Simulan na. Kumonsulta na! Dahil dito, laging The doctor is in! Ano po ang mga programa ng DOH laban sa illegal na droga? Gaano po karaming rehab centers ang aktibo sa bansa ngayon? Mr. at Mrs. Uy, magkaka-baby. Tanong at alinlangan, siguro ay marami. Kaya, pacheck up agad sa unang 3 buwan. Kailangan, Mrs. Ayusin na dito. Panganganak saan at paano. Mr. at Mrs. Mas happy si baby pag healthy ang kanyang mommy. Hintayin namin kayo! Tandaan, pag healthy ang buntis, happy ang baby. Pa-check up agad sa health center sa unang 3 buwan ng pagbubuntis. Welcome to the Doctor's In. Pag-usapan naman natin ngayon ang tungkol sa kainan lang ay ginanap ang International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Panoorin natin ang ilang kaganapan at impormasyon tungkol dyan sa istoryang ito. Malaking problema para sa bansa ang iligal na droga. Kaya naman kaisa ang bansa sa worldwide na observance ng Drug Abuse and Illicit Trafficking Awareness Day. Usually ito ginagawa last week of June, no? And it usually falls on the 26th. So all UN member countries are enjoined to participate and of course try to improve awareness as far as illicit drug abuse and trafficking is concerned. Sa UN kasi merong policy making body, yung Commission on Narcotic Drugs, no? And usually sa Vienna yan, diyan nagmi-meeting yung mga bansang involved dito, no? Halos lahat yan, 190 plus countries worldwide. So enjoined sila. And halos lahat yan, may kanya-kanyang mga selebrasyon na ginagawa, no? Be it advocacy activities or yung iba nagpapasymposium, no? Pero ang importante rito, kailangan bawat country ginugunita itong araw na ito, no? And also to look back, ano na ba ang nagawa natin? Ano na ba ang kinahihitnan, no, ng ating drug campaign? Malawakang kampanya ang paglaban sa iligal na droga. Kaya naman maraming ahensya ang nagtutulong-tulong para dito. Dangerous Drugs Board bilang the policy making body, as far as dangerous drugs is concerned, is the one actually overseeing itong mga activities na ito. But tama yung sinabi mo.
ang Dangerous Drugs Board is composed of 17 member agencies. No, kasama na dyan ang Department of Health, ang PIDEA, ang DOLE, DepEd, DND, Foreign Affairs, DILG, DSWD. So, you can imagine, parang mini cabinet ito, no? National Youth Commission. So, lahat sila actually involved dito. Now, on their own, kanya-kanya, meron silang ginagawang mga activities. Yung pinakamalaking activity in celebration of Idadait, no? Yung International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, ay naganap nung nakaraang June 26, sa Angono, Rizal, at tinulungan tayo ng local government unit sa paglulunsad nito. Kasama din natin ang DepEd doon, no? May mga kabataan na lumahok sa atin, nagkaroon ng mga painting contest, no? Puro expression of messages on dangerous drugs, no? Para ipamulat na talagang kailangan nating labanan ito at meron pa ring problema sa dangerous drugs. At the same time, ang Department of Health din ay napakaraming activities na ginawa in support of Idadait. Mayroong listahan ng mga iligal na droga na binabantayan ng Dangerous Drugs Board. Sa ngayon, ang top 3, na inaabuso sa bansa natin is, number 1 is shabu, no? Followed by marijuana, and then number 3 is yung inhalants na tinatawag natin, no? Pasok dyan yung mga toluene-based contact cements kagaya ng rugby, no? So yung shabu, naging number 1 siya since 1992. Siya na yung number 1 drug of choice, no? And then nung dati marijuana, pero ngayon second na lang siya. So yung tatlo na yan ang matindi nating tinututukan. Pero ang siguro mas delikado is yung mga bago na mga lumalabas, no? Marami. In fact, according to US DEA, may mga 5 droga na bago na lumalabas every week. So, kailangan din nating tutukan yung mga yon, aside from tinututukan natin yung mga current na problems natin. Pinaka-reason why, no, pinagbabawal yan is because yung addiction problem. No? Lahat yung mga nabanggit natin na substance nagko-cause ng addiction. No? And according to the new DSM-5 criteria, ang addiction ngayon talagang lumalabas na disease ito, sakit, no, sakit sa utak. So yun ang iniiwasan natin. Ayaw natin na yung populasyon natin ng mga Pilipino magkaroon ng sakit sa utak, no, na yun yung tinatawag natin na addiction. At the same time, aside from brain disease itong addiction na problema natin, it also causes behavioral changes sa individual, no, which also in turn allows them to do certain things na hindi acceptable ng society natin, no? Nandiyan diyang nagnanakaw na sila to sustain yung bisyo nila, no? Yung mga krimen na nangyayari, yung iba under the influence of drugs, no? So, as much as possible, ayaw natin na yung society natin malulong dito sa mga pinagbabawal na droga kasi nga, negative yung mga effects niya. Kasi nga, it's a brain disease, no? So, how we perceive yung environment natin, nag-iiba, no? Yung orientation ng individual, no? Yung iba nga, nakakarinig, may bumubulong sa kanila. Ayun na yan unti-unti na, yan yung mga late signs na, no? Actually, unti-unti na nasisira yung utak ng individual. As much as possible, wag na natin paabutin sa ganon, no? Ang sinasabi natin, sa earlier stages pa lang, halimbawa, nag-experiment pa lang yung kamag-anak nila o yung loved ones nila, dapat bigyan na natin ng interventions, no? Kasi pag umabot na doon na nagkakaroon na ng sakit, halimbawa, nag-i-inject ng drugs, no? So, ano makukuha mo? Nagkaroon na siya ng HIV, nagkaroon na siya ng Hep C, no? And then yun na nga, nagkakaroon na ng psychosis, nakakarinig na may bumubulong sa kanya, may nagsasalita, no? Pag umabot sa ganon, medyo mahirap na yung solusyonan niya, no? Yung intervention mas malalim. Kailangan ipasok na natin, minsan nga kailangan pang ipasok muna sa mental institution, no? Bago dalhin sa rehab center, no? Mabuti kung rehab lang ang kailangan, no? Pero yung iba, yung kagaya sinabi mo, no? Nakakakita na ng mga bagay na wala naman, no? Yun, makakailangan bigyan muna ng mental health intervention yon. So, wag na natin paabutin sa ganon, no? Nagsisimula pa lang, tumitikim-tikim pa lang,
no? Nababalitaan naman ng magulang yan, alam ng mga magulang yan, dapat bigyan na kagad ng intervention. And usually, counseling lang naman yan. Alamin natin, baka may problema yung bata. At syempre, para maiwasan ang pagkalulong sa mga substance na ito, mahalaga ang intervention ng mga magulang at iba pang family members. Napakahalaga. Yan ang sinasabi namin, no? Dapat kilala nila yung anak nila, dapat kilala nila yung barkada ng anak nila, no? At dapat alam nila kung anong ginagawa ng anak nila. Unfortunately, majority ng mga patients na dinudulog sa rehabilitation centers, kaya lang dumudulog sa amin yung magulang, kasi nananakawan na sila, nawawala na sila ng gamit sa bahay, no? And that's the only time they acknowledge the problem. Pag hindi pa sila nakakaranas ng ganon, hindi sila nagsasalita. No, halimbawa, di ba, mawawala naman yan. Humihitit lang ng marijuana, gamot nga yung marijuana eh. No? Yan yung mga common misconceptions, no? And then, yun nga, pupunta lang sila sa amin pag nagkakaroon na ng problema, nanggugulo na yung anak nila, may mga behavioral problems na, no? So, napaka-importante na dapat tutok ang magulang, no? The moment nakita nila na meron ng kakaibang ginagawa o nababarkada sa hindi magandang grupo, no? And then may sudden behavioral changes. Halimbawa, dati umuwi naman ng maaga, ngayon ginagabi na ng uwi, no? Dapat mag-alala na sila. Alamin nila, may mga rason kung bakit nag-iiba yung ugali ng anak natin, no? Maaring nababarkada lang, no? Pero maaaring gumagamit na rin ng drugs. So very important 'yon, yung gabay ng magulang, no? In fact, in some studies, nakita nila na pag morally founded yung bata and properly guided by the parents, mas malakas yung resistensya niya laban sa paggamit ng droga. Kaya naman laging tandaan, pagkalinga at atensyon ng pamilya at tamang pagkakaibigan, iyan ang importante para ang mga kabataan ay mailayo sa droga. Meron kami yung Barkada Kontra Droga, niinganyo namin yung mga kabataan na mag-form ng barkadahan, no? Na positibo. Kasi usually pag barkadahan, ina-associate natin negative, no? So ito positibong barkadahan kung paano natin malalabanan yung temptation to use drugs, no? At the same time, we also included itong drug abuse program natin sa curriculum ng DepEd. Para sa mga kababayan natin, sana isa puso natin ang naging tema ng idadait, no? Let's develop our lives, our communities, and our identities without drugs, no? At the same time, para naman sa mga magulang, no? Again, wag nating hintayin na lumaki yung problema. The moment na nalaman natin na ang kamag-anak natin ay gumagamit, isanggunin na po natin sa mga eksperto, sa mga doktor po natin sa Department of Health, no? Meron pong kaukulang lunas ang sakit na ito. Ito po ay nagagamot. Ang importante po, kailangan lang po natin dalhin sila ng maaga. No, wag na po natin paabutin na nagsasalita na ng mag-isa, no, nakakakita na ng kung ano-anong bagay na hindi nawala naman, no, medyo mas mahirap na pong gamutin yan. Just like any other disease, nagagamot po ito. So, magtulungan po tayo. Pwede niyo pong bisitahin ang aming website, no, ang www.ddb.gov.ph. Makikita niyo po yung mga contact numbers namin dyan. Isa na po dyan yung 929-6639. No? Kung meron po kayong mga impormasyon na gustong ipaabot sa amin, no? At kung may mga kaalaman naman na gusto nyo ring malaman, yun nga, bisitahin yung website. May Facebook account din po kami, may Twitter account, may YouTube account. I-like nyo po lahat, no? Pwede rin po kayong mag-download ng mga materials na pwede nyo gamitin na makakatulong sa pagtuturo po natin ng mga kaalaman laban sa droga. Mabuti naman po, Doc, na kaisa yung kagawaran ng kalusugan pagdating sa illegal na droga at trafficking. Siyempre, pag inano natin kasi kalusugan, yung general well-being yan eh. Pag sinabi natin healthy, dapat free sila from any substance abuse. Tama. Ngayon naman, magtungo tayo sa Dagupan, Pangasinan sa Region 1 Medical Center. Tingnan natin ang kanilang bagong tayong rehabilitation facility at alamin kung bakit maaaring sabihing ganyan dapat ang ospital. Sa Region 1 o sa Ilocos Region na matatagpuan sa Hilagang Luzon, matatagpuan ang Region 1 Medical Center. Isa ito sa mga pinakamalaki at pinakamagandang DOH maintained hospital. Dito din makikita ang isa sa mga pinakamalaking drug rehabilitation center sa Luzon. At ito din ang kauna-unahan sa rehiyon.
Matatagpuan ito sa Barangay Bunuan, Binloc, Dagupan City. Ito ay itinayo bilang bahagi ng commitment ng kagawaran sa pagsugpo ng problema sa iligal na droga. Mayroon itong 300-bed capacity at lupain na 2 hektarya na donasyon ng yumaong si Doña Teodora Manawis. Dinadala dito ang mga pasyente mula Pangasinan, La Union, Ilocos Region, Cordillera Region at Cagayan Valley. Layunin ng pasilidad na makapagbigay ng abot-kayang ngunit magandang rehabilitative services sa mga kliyente nito na sumailalim sa substance abuse. Layunin din ito na maibalik sa dating masigla at masiyahing personalidad ang mga kliyente upang muli silang maging kapaki-pakinabang na miyembro ng lipunan. Pawang mga kalalakihan lamang ang ina-admit sa rehab center. Ang mga kababaihan ay dinadala sa ibang kalapit na pasilidad. Nais din ng rehab center na maging isang world-class at fully equipped facility na pinapatakbo ng kagawaran ng kalusugan. Ang mga staff ng rehab center na ito ay dedikado na tulungang makabangon ang mga ina-admit sa rehab center. Mahaba din ang listahan ng mga serbisyo na kanilang handog. Nariyan ang pre-admission, residential, aftercare, outpatient, counseling, psychotherapy, evaluation, neuropsychological examination, voluntary petition, drug testing, outreach program, family intervention, medical at dental. Para naman sa kanilang mga facilities, nariyan ang kanilang dormitory, emotional motivational unit, recreational unit, dietary unit, hydrotherapy pool, at ang medical and dental clinic. Sa ngayon, malayo pa ang tatahaki ng bansa upang sugpuin ang problema sa droga. Gayunpaman, nakakatuwang isipin na may mga pasilidad na gaya ng Region 1 Medical Center Rehab na handang tumulong sa mga naligaw ng landas at nalulong sa masamang bisyo. Kaya naman maaaring nating sabihin na ganyan dapat ang ospital. Nakita mo, Janice, hindi ganyan dati. Nag-improve tayo ng facility at ina-include na natin ang mga rehab. And good news yun, Doc, para maging mas mapabuti ang ating paglilingkod sa ating mga kababayan. Kasi ang talagang kalusugan nakatuon din at kasama rin ang free from any substance abuse nga. Abangan sa mga susunod na kabanata ang iba pang ospital na makapagbibigay ng magandang serbisyo sa mga pasyente. Magbabalik ang The Doctor is In. Tama na ang chismis. Pag nag-dose, TV nagagamot. Alit na buwang gamutan, tutok sa pag-inom. At healthy lifestyle, ipailan. Nag-dance every day, kasi healthy I'm away. Hala, ikalat ang balita. Si Mang Ben gumaling na. That's okay talaga, ibalita sa iba. TVI, tultukan. So sa pinapagkain at gamot, mahalaga mag-ingat laban sa pagkalason. Tunghayan natin ang tungkol sa Poison Prevention Week sa handog na ito. Madalas maging sanhi ng mga aksidente ang di sadyang pagkonsumo ng mga poisonous substance, mula sa mga severe at permanent damages hanggang kamatayan. Pinangangambahan ang mga maaaring maging epekto sakaling makonsumo ng isang tao ang isang nakalalasong bagay. Ang mga bagay na ito ay madalas makita sa ating mga tahanan. Mayroong iba't ibang gamit, mula panlinis hanggang sa industrial purposes. Hindi malabong madaling pagkamalang harmless substance ng mga bagay na ito. Kaya naman inilunsad ng pamahalaan ang Poison Prevention Week. Ang ating Poison Prevention Week ay ginaganap tuwing ika-4 na linggo ng Hunyo taon-taon base sa proklamasyon ng tanggapan ng Pangulo simula ng 2009. Ang tema para ngayong taon ay Think Before You Drink, Poisons in Our Water. Ito ay appealing tema ngayong taon dahil sa malaking bahagi ng ating populasyon ay kailangang bigyan natin ng safe na drinking water sa ating mga pamayanan para ma-ensure natin yung kalusugan ng ating mga mamamayan. Ang selebrasyon na to ay ginaganap taon-taon para
magkaroon ng kamalayan ang ating mga mamamayan tungkol sa mga dapat tatandaan para ma-prevent natin ang mga pagkalason ng mga bata at ng ibang mga tao sa iba't ibang mga chemical at iba't ibang mga toxin. Ang Department of Health kaagapay ang UP National Poisons Management and Control Center at ang Philippine Society of Clinical and Occupational Toxicology ay magsasagawa ng mga symposium para ma-inform at magkaroon ng awareness ang ating general public at ang mga health practitioners kung paano ma-prevent ang pagkalason sa mga chemical. Tandaan po natin na ang mga hazardous products na ito ay maaaring makalason at ito po ay dapat itago natin sa mga storage areas na hindi naaabot ng mga bata, ng mga babies. At tingnan po natin ang mga expiry dates at baka po ito ay lagpas na sa itinakdang expiry dates ng mga manufacturer. At siguraduhin po natin na malinis ang ating mga kapaligiran. As much as possible, huwag tayong gagamit ng mga highly toxic na mga materials sa ating mga bahay. Huwag po tayong mag-store ng mga chemical na hindi po natin alam kung saan ang galing. Siguraduhin po natin yung mga nababasahin po yung mga label po na nasa mga lalagyan at siguraduhin po natin na ito ay malayo sa mga bata at babies po natin. Sa loob ng ating mga tahanan, may mga substance na dapat pag-ingatan dahil ito ay may mga nakalalasong content. Ang mga household items na dapat nating pag-ingatan ay yung mga panlinis natin, yung mga hypochlorite, mga sabon, shampoo, mga drugs or medicines na kaaya-ayang tingnan sa mga bata, yung mga panlinis sa sasakyan na maaaring naka-store sa mga areas na pinaggagapangan ng mga bata, mga pestisidyo na ginagamit natin sa araw-araw, ito po ay dapat itago po natin. Sakaling mangyari na makonsumo ang mga nakalalasong substance, mayroon lamang dapat tandaan bilang tugon dito. Kinakailangan nating idala kaagad sa ospital. Maaaring ang mga nakalalasong mga chemical na ito ay mabilis ang aksyon, kaya kinakailangan din nating madala kaagad-agad sa pinakamalapit na ospital itong mga nalalason. Kaya naman sa mga minamahal naming taga-subaybay, laging pag-iingatan ang mga nakalalasong bagay sa ating tahanan. Siguraduhin hindi ito kailanman maaabot ng mga kabataan at siguraduhin may pangalan o label ang mga lagayan nito. Tandaan na malayo ang mararating ng kaunting pag-iingat. Ating selebrasyon ng Poison Prevention Week, nais po ng Department of Health na ibahagi sa ating mga pamayanan at sa ating mga kababayan na pagyamanin po natin ang mga pinagmumula ng ating mga inuming tubig at ito po ay para hindi lamang sa ating henerasyon kundi para sa mga susunod na henerasyon din. Kaya Janice, mahalaga talaga sa atin lahat ito na chinecheck natin mabuti yung bawat pagkain na tinitake natin at talaga na-examine natin kung halimbawa yung expiration date, pwede mo pa siya kainin o nasa mais pang kondisyon. Tama, Doc. Kaya wag po kayong aalis dahil magbabalik ang The Doctor's In dito lang sa Telebisyon ng Bayan. Mister at Mrs. Uy, magkaka-baby. Tanong at alinlangan, siguro ay marami. Kaya, pa-check up agad sa unang 3 buwan. Kailangan, Mrs. Ayusin na dito. Panganganak saan at paano. Mister at Mrs. Mas happy si baby pag healthy ang kanyang mommy. Hintay namin kayo! Tandaan, pag healthy ang buntis, happy ang baby. Pa-check up agad sa health center sa unang 3 buwan ng pagbubuntis. Isa na namang informative at meaningful na konsultasyon ang natapos ngayong araw. Tuloy-tuloy pa rin ang aking pagbibigay impormasyon
tungkol sa iba't ibang usaping medikal na makakatulong sa ating kalusugan. Sa mga minamahal naming taga-subaybay, laging tandaan, pagmamahal at atensyon ay kailangan upang ang ating mga mahal sa buhay ay hindi malulong sa masamang bisyo. Muli kayong tumutok sa susunod na Sabado para sa kasagutan sa ilang mga katanungang pangkalusugan. Kung meron pa kayong karagdagang katanungan o nais makipag-ugnayan hinggil sa paksa ngayon, tumawag lamang sa 651-7800, local 2829 o bumisita sa DOH website sa www.doh.gov.ph. Ako inyong lingkod, Dr. Lyndon Lisoy ng Kagawaran ng Kalusugan. We would like to thank Ergo Contracts Philippines for our tables and chairs. Matatagpuan sila sa 2634 Rockefeller Street, Barangay San Isidro, Makati City. At maaari silang tawagan sa 843-1177 at bisitahin ang kanilang website www.ergocontracts.com. Ako naman ang inyong athlete nurse, Janice Lagman. At tabayanan ang susunod na edisyon ng programang ito na laging The Doctor is In!